إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maliban sa papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, paalalahanan ko po kayo lalo ng aking sarili, ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na takot. Mga alipin ng Allah, tunay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Hindi ba ninyo nakikita o isinaalang-alang kung papaano naglahad ng paghahalin tulad ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kanyang ginagawa ang mabuting salita, ang la ilaha illallah, na tulad ng isang mabuting punong kahoy na ang ugat ay matatag at matirik o nakatayo. At ang mga sanga nito ay nagtataasan sa kalangitan. Ito ay nagbubunga ng mga prutas sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng kapahintulutan ng Panginoon nito. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng mga paghahalin tulad para sa mga sangkatauhan upang sakali sila ay matutong makaalala. At ang kahalintulad ng masamang salita o ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tulad ng isang masamang punong kahoy. Ito ay binunot mula sa ibabaw ng lupa na walang anumang katatagan. Mga alipin ng Allah, ang kalimatut tayyibah o ang mabuting salita na katunayan, ito ay gamot sa maraming sakit. Tulad ng pagiging nerbyoso o lubos yung kalungkutan, pagiging magalitin, at yung kawalan ng pag-asa. Kaya naman, ipinag-utos ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. At sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na sila ay magsabi ng mga magagandang salita. At kanya pang sinabi, wa qulu lin-nasi husna. At kayo ay magsabi at mangusap sa mga tao ng mabubuti at magagandang salita. Katunayan, mga alipin ng Allah, na ang mabuting salita ay bunga ng isang mabubuting puso, na hindi ito makikita
maliban sa mga taong may mabuting kalooban. Ang mabuting salita ay siyang susi ng puso, ng kaluluwa, o puso at kaluluwa ng mga tao. At ito rin ang magdadala sa mga tao sa paraiso upang makamtan nila ang gantimpala o kabutihan ng kanyang salita. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ilayhi yas'adul kalimut tayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u." Tungo sa Allah umaakyat ang mabuting salita at itinataas niya patungo sa Kanya ang may mabuting gawain. Sa pamamagitan po ng mga mabuting salita ay matutuklasan natin kung gaano kalinis o kaganda ang puso at pag-iisip ng isang tao. Tulad ng kasabihan o tulang mga sinaunang kasabihan, kanilang sinasabi, "At timbangin mo ang iyong salita pagkatapos mo itong bigkasin." Dahil sa mga salita, malalaman ang nilalaman ng isip ng bawat may isip. Mga kapatid sa pananampalataya, ang mabuting salita ay siyang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig na mga magagandang salita, mga makatotohanang salita. Kapag gusto ng isang tao na isasalaysay niya ang kanyang saloobin, o kapag siya ay sumagot, lahat ng salita ng kanyang bibig kasin ay nagdadala ng kabutihan at benepisyo sa mga tao. At ang kanyang mga salita ay malayo sa mga maruruming salita tulad ng pangungutya at pagmumura. Ang al-kalimatut tayyibah o ang mabuting salita ay siya ring dhikrullah o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkasabi natin ng tasbih, yung pagbanggit ng subhanallah, yung tahlil at yung takbir, yung pagbabanggit ng la hawla wala quwwata illa billah, at yung pagbabanggit natin ng Allahu Akbar. At ganon din ang pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala at pasasalamat sa Kanya. Yung pagbabanggit natin ng alhamdulillah. At yung panalangin, yung ating mga dua, ay sharing mabuting salita. Ang pagbabasa natin ng Quran, ang pagtuturo ng kaalaman, ang pag-uutos ng mabuti, pagbabawal ng masama, at yung pagbibigay ng payo. Lahat ng mga ito ay mga mabubuting salita na binibigkas ng ating mga dila bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mabuting salita, mga alipin ng Allah, ay malinis mula sa salitang nakakasugat ng kapwa, nakakasakit ng tenga, at nakakadurog ng puso. Ang mabuting mananampalataya ay hindi siya nagsasalita maliban sa mabuting salita. Mga kapatid sa Islam, katotohanan na sino man ang may mabuting kalooban ay hindi siya mauubusan ng bokabularyo. Bagkus mayroon siyang isang malaki at makapal na diksyonaryo na punong-puno ng mga matatamis na pangungusap, mga nakakaakit, at mga mabubuting salita, na kung saan kanyang nagagamit na kailan niyang gugustuhin, nang hindi na siya gumagamit ng mga masasamang salita at yung mga masasakit na salita.
na kahit man lang na siya ay magbiro o di kaya nagkakatuwaan. Katotohanan na ang mabuting salita ay tulad ng isang mabuting halaman na kahit anumang oras ay ibibigay nito ang kanyang bunga sa kung sino man sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga bunga nito ay hindi mauubos na kahit anong panahon, at ang mga tao ay nakikinabang dito anumang oras. Tulad ng pamamahagi ng kaalaman o yung pagbibigay ng da'wah, sila ay nagsasabi ng mga mabubuting salita na ikakabuti ng maraming tao at ganoon din ikakabuti ng kanilang mga sarili. Kapag mayroon hong nakinabang sa kanilang mabubuting salita, ay nagkakaroon sila ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajr fa'ilih." Sino man ang magturo ng isang mabuti ay nagkakaroon siya ng gantimpala tulad ng gantimpala ng gumawa nito. Mga alipin ng Allah, katotohanan na ang malinis na puso, disiplinadong pamilya, at mapayapang kapaligiran ay mga bunga at halaman na hindi tutubo maliban sa isang Muslim na mabuti at maganda ang kanyang mga salita. Ang mabuting salita ay nagmumula sa puso ng isang tunay na mananampalataya na sa kabila ng mga mabubuting salita ay mayroon pa siyang isang napakalaking gantimpala. Ito rin ay nagmumula sa puso ng mga taong walang gusto kundi kabutihan para sa lahat. Ang mabuting salita ay nagmumula sa puso sino mang tunay na matapang. Dahil ang tunay na matapang, mga alipin ng Allah, ay siyang hindi nakakapanakit gamit ang kanyang kamay at ng kanyang dila. Tulad ng sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa ash-shadidu bisur'atin, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Ang taong malakas ay hindi yung nakikipagbuno. Ngunit ang tunay na malakas ay siyang nakokontrol niya ang kanyang sarili sa oras na siya ay galit. Mga kapatid sa Islam, katotohanan na napapaloob sa tao ang maraming masama at kapinsalaan na hindi nabibilang. Tulad halimbawa na minsan ay nagagalit ng lubos ang kanyang sarili, na kalaunan ay magiging dahilan ng kanyang pagsasalita ng mga masasama. At dito nagsisimula ang kanyang sarili na subukang kontrolin ito o subukang kontrolin ang kanyang galit, kanyang lalabanan ng kanyang sarili, at sa subukang hindi makapagbigkas ng masama, kanyang pipilitin na makapagbigkas ng mabuti kaysa sa masama, dahil mas gusto niya ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wal kalimatu tayyibah sadaqah." Ang mabuting salita ay sadaqah. At kanya pang sinabi, katunayan na ang isang alipin ay makakapagbigkas ng salita na nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at di niya alam na itataas ang kanyang antas o katayuan dahil dito. At katunayan ng isang alipin ay makakapagbigkas ng salita na ikagagalit ng Allah, at hindi niya alam na magiging dahilan pala ito ng kanyang pagkahulog sa impyerno. Katotohanan ng napakamabuti ng isang tao na magagandang salita lamang ang lumalabas sa kanyang bibig kapag nakikipag-usap sa mga tao.
Ngunit mas nagiging napakabuti mga alipin ng Allah kapag inabutan natin ang ating mga magulang at nakipag-usap tayo sa kanila ng mga mabubuting salita na kahit hindi man mabuti ang kanilang pagtrato sa atin. Kahit hindi man mabuti ang pagtrato nila sa atin, halimbawa, ay dapat maganda pa rin ang ating pangungusap sa kanila. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. At ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya, at maging mabuti sa pakikidungo sa mga magulang. Maging ang isa sa kanila o ang dalawa sila ay kapwa umabot sa katandaan, habang sila ay nasa iyong piling. Huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kawalang-galang tulad ng salitang uf, at huwag silang sigawan, bagkus mangusap sa kanila ng salitang mainahon. Ang mabuting salita, mga alipin ng Allah, ay kailangan din ng mag-asawa. Kapalit ng mga masasama at nakakasugat na salita na kanilang sinasabi sa isa't isa. Ang mabuting salita ay kailangan din ng mga magkakapatid, magkakamag-anak at magkakapamilya. Tunay na napakaganda kung mabubuting salita lamang ang ating naririnig sa ating bahay, sa ating kapitbahay, sa palengke, sa trabaho, o saan man sa mga pampublikong lugar. Kailangan din ng mga mabubuting salita sa pagitan ng boss at kanyang empleyado. Ganoon din ang guro sa pagitan ng kanyang estudyante, ng tsuper sa pagitan ng kanyang pasahero, ng tindero sa pagitan ng kanyang customer, upang sa gayon tayo ay magmahalan, magkakaisa at mananaig yung ating pamayanan. Uunlad at gaganda ang ating pamayanan. At tunay na ang mabuting salita ay mas mainam na ibigay o bigkasin ito kaysa sa pagbigkas ng malakas o yung masasakit na boses kapag mayroon umihingi sa atin o mayroon nanlilimos. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma as-sa'ila fala tanhar. At huwag mong ipagtabuyan ang sino mang namamalimos. Ang mabuting salita, mga alipin ng Allah, ay nararapat na bigkasin kahit sa harap ng isang kafir o hindi mananampalataya. Tulad ng ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Musa at ng kanyang kapatid na si Harun alayhi assalam. Sinabi ng Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Magtungo kayong dalawa kay Fir'aun, katotohanan siya ay sumuway, kaya mangusap sa kanya ng mahinahong pananalita upang sakali ay tumanggap at matakot sa paalaala sa akin. At kahit pa ho sa mga kaaway o kalaban, dapat pa rin magsalita ng mga mabubuting salita. Kaya't mga kapatid sa Islam, magipag-usap ho tayo ng mga mabubuting salita kahit sinong tao o kahit hayop. Kailangan pa rin natin maging mabait. Tulad na lang ng mayroong isang kwento o mayroong isang babae na dala-dala ng kanyang mga kagamitan
ng kamelyo. At nung paakyat na sa isang bundok, parang nahihirapang umakyat yung kamelyo. At sinabi ng babaeng ito, naway isumpa ka ng Allah. At narinig ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo sasamahan ng isang kamelyong isinumpa. Sa madaling salita, mga alipin ng Allah, lahat ng mga hayop na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi isinumpa. At maintindihan din natin sa hadith na walang hayop na ang karapat-dapat na isumpa ng mga tao. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, mga alipin ng Allah, kahit ano pa mang bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ang bibitawan nating salita ay magaganda at maayos pa rin. Tulad na lang din ng kwento sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang tao na nahagip ng hangin ang kanyang damit at minura niya ang hangin, isinumpa pa niya. At nung narinig ito, nung nakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, huwag mong isumpa ang hangin dahil ito'y napag-utusan lamang. Katunayan na sino man ang kanyang isumpa, o kung sino man ang isumpa niyang isang bagay na hindi naman karapat-dapat, ay ibabalik sa kanya ang sumpa. Kaya naman, walang lugar sa isang Muslim ang mga masasamang salita. Sa tao man o sa hayop, sa lahat ng bagay na lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pakatandaan natin, mga alipin ng Allah, isang salita mo lamang ay nakakapagbago ng buhay. Isang salita mo lamang ay dahilan mo na pagpasok sa paraiso. At isang salita mo rin lamang ay dahilan na makakapasok ka sa impyerno. Kung kaya't maging maingat mo tayo sa ating mga sinasabi. Maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga dila. Bantayan natin ito kung ano ang kanyang bibigkasin. Dapat pawang mga mabubuting salita upang sa ganon ay maging maayos ang ating pamamalagi sa mundong ito. At mas lalong higit tayo gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng pagkabuhay muli. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi